Siya ang isa sa mga tinik sa lalamunan ng Miami Heat noong 2011 NBA Finals. Isang guard na may lakas ng loob harapin ng mga superstars sa liga. Isang 6-man na talagang nagpasiklab kung pag-uusapan ng mga shooting guard na hindi super athletic, hindi super tangkad. Pero may puso ng kampyon, isa ang pangalan na siguradong papasok sa listahan mga idol. Walang iba kundi itong si Jason Terry, kilala ng buong liga bilang The Jet. Hindi siya dumating sa NBA bilang pinaka-high prospect. Hindi rin siya katulad ng mga future superstar na agad nag-dominate. Pero ang naging trademark niya, longevity, clutch scoring at winning mentality. At higit sa lahat, siya ang may hiwagang X-Factor ng 2011 Dallas Mavericks Championship run. Isang kwento na hanggang ngayon dinudugo pa ring balikan ng Miami Heat fans mga idol. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng NBA 6-Man of the Year at one-time NBA champion na si Jason Terry. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Bago pumasok sa liga ng NBA, si Jason Terry ay nakaranas na muna itong magkampiyon sa NCAA. Siya ay naglaro sa University of Arizona. Dito unang nasilayan ng kanyang lethal shooting, pesky defense at swagger na kahit maliit sa posisyon ay fearless sa court. Kasama niya sa Arizona si Mike Bibby, Miles Simon at iba pang top-tier college players. Sila ang nagkampiyon noong 1997. Kaya dito pa lang mga idol ay sanay na sa pressure at mga clutch game itong si Terry. Pagsapit ng 1999 NBA draft, siya ay pumasok na sa pinakamalaking liga ng basketball ng NBA. Siya ay 10th overall pick na pinili ng koponan ng Atlanta Hawks. Maliit para sa shooting guard ito mga idol, 6'2 lang, payat at hindi explosive. Pero alam na mga scouts, scorer ito, worker at winner. Sa Atlanta, lumago ang career ni Jason Terry. Sa unang 2 taon, rotation guard lang siya. Pero unti-unti niyang pinatunayan na kaya niyang maging starter caliber scorer. Year by year ay nagdi-develop ang laro nitong si Jason Terry sa Hawks mga idol. Sa kanyang rookie year, 8.9 points per game lang, limited minutes pero efficient. Sa second season naman niya, big leap to 19.7 points per game, unang hudyat ng Jet take-off. Sa kanyang 3rd to 5th season, consistent mga idol, 16 to 19 points per game, scorer talaga. Sa Atlanta Hawks siya, naging full-time starter, ball handler, go-to scorer at clutch shot maker. Pero kahit sunod-sunod ang solid individual season, hindi nagkaroon ng playoff success ang Hawks mga idol. Bottom tier team sila halos buong tenure niya. At habang tumatagal, malinaw na kailangan niyang lumipat para umangat sa malaking eksena. Pagdating ng 2004, nagkaroon ng bagong direksyon ng Atlanta, kaya napagdesisyonan ng pamunuan ng Atlanta na i-trade siya. Taong 2004 nang i-trade siya papuntang Dallas Mavericks kapalit ni Antoine Walker. At dito nagbukas ang pinto para sa pinakatanyag na yugto ng kanyang karera mga idol. Sa Dallas, hindi siya naging alpha scorer dahil mayroon ng Dirk Nowitzki, ang kanilang franchise cornerstone. Pero dito rin nagsimula ang identity niyang kilala natin ngayon. Lethal 6-man, fearless scorer, premier 3-point weapon, emotional spark plug sa bench, heart and soul ng locker room. Well, sa unang breakout niya sa Mavericks ay noong 2005-2006 season mga idol, kasama ang prime Dirk at coach Avery Johnson. Nag-average siya dito ng 17.1 points per game, over 40% 3-point shooting at clutch baskets gabi-gabi. Dinala nila ang Dallas sa NBA Finals kontra sa duo na si Shaq at Dwayne Wade ng Miami Heat. At dito cemented ang reputation ni Jet bilang big time scorer mga idol. May 30-point games, may clutch mid-range pull-ups, may dagger threes, may attitude at swagger. Pero sa huli, tinalo pa rin sila ng Miami Heat 4-2, natapos ang kanilang serye sa isang series na hanggang ngayon controversial dahil sa dami ng free throws ni Dwayne Wade noon mga idol. Para kay Jason Terry, yun ang unang malaking heartbreak niya mga idol. Marami ang nag-isip na baka yun na ang pinakamataas na mararating niya, pero hindi siya tumigil. Hindi naging madali ang sumunod na taon para sa Dallas. Early playoff exits, upsets, growing pressure, aging core, fans doubting Dirk and company. Pero ang Jet hindi nawalan ng apoy. Ang 2008-2009 season ang masasabi nating isa sa pinakamagandang season performance nitong si Jason Terry mga idol. Dahil sa season ito, siya ang itinanghal na NBA 6-Man of the Year. Bilang 6-man, nag-average siya ng almost 20 points per game, consistent clutch shooting, high energy minutes. At dahil sa kanyang consistent production, ginawaran siya ng NBA 6-Man of the Year award. Isang malaking honor para sa player na iniisip ng iba dati ay undersized at limited. Ang 2010-2011 season naman ang masasabi nating pinaka-climax ng kanyang karera sa NBA mga idol. Dahil sa season ito ay patuloy pa rin ang kanyang magandang performance. Nagiging malaking factor pa rin ang kanyang presensya sa Dallas. Malaking tulong para kay Dirk Nowitzki.
umaverage siya ng 16 points per game, 4 assists at nagkakaroon din ng 1.1 steals per game. Well, hindi man sila naluklok sa unang pwesto sa Western Conference pero pumapalag sila at pumesto pa rin sa number 3 seed noon na may 57-25 win-loss record. And guess what mga idol? Sa 2011 playoffs, naging reunion ang storyline. Rematch versus Miami Heat. Final boss, LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh. Halos walang naniniwala sa Dallas. Halos lahat nagpredikta ng Heat sweep. Pero ang Dallas Mavericks, ginulat ang madla mga idol sa sanib persa nila Jason Kidd, Dirk Nowitzki, Jason Terry at iba pang mga role players. Tila ginulantang noon ng NBA World mga idol. At ang isang X-factor sa NBA Finals ay itong si Jason Terry. Maraming ginawa itong si Jason Terry na nagpasakit ng ulo ng Miami Heat noon mga idol. Huge scoring in late games rallies, cold-blooded threes, mid-range daggers, veteran leadership, trash talk na backup by performance. Every time Dallas needed a bucket, dalawang pangalan ng tawag, Dirk Nowitzki, Jason Jet Terry. At ang pinaka-iconic moment sa finals, ito ay ang sa Game 6 mga idol, the masterpiece. Dahil si Jason Terry ay pumuntos dito ng 27 points off the bench, clutch 3 after clutch 3 at dito tinapos nila ang Miami Heat at sila nga ang tinanghal noon na 2011 NBA champion. Isang makasaysayang pangyayari na hindi inakala na mangyayari. Ang sobrang yamadong Miami Heat na may Big 3 ay tinaob ng dihadong Dallas Mavericks. At dahil dito mga idol, si Jason Terry ay isang legend forever. Well, pagkatapos ng laro, pinalipad niya ang kanyang iconic arms out airplane celebration. Ng Dallas fans still fly that memory hanggang ngayon. Matapos ang championship glory, lumipad ulit ang Jet pero sa ibang city naman mga idol. Nakapirma siya sa koponan ng Boston Celtics. Isang 35 years old ay pinagkatiwalaan pa rin ng ibang mga koponan dahil sa kanyang kaya pang gawin. Championship experience and mentality niya bilang player. Isang veteran shooter and mentor. Marami ang nag-expect na magiging missing piece sa bagong Big 3 pero hindi umayon ang chemistry na nagkaroon pa ng maraming injuries. Isa sa iconic moment niya dito sa Boston Celtics nang mabawian siya ni LeBron James nang iposterize siya nito at ibinaon ng husto mga idol. Well, isang taon lang ang itinagal sa Boston ni Terry dahil na-trade naman siya papuntang Brooklyn Nets. Ito ay sa 2013-2014 season, still pumapalag pa rin si Terry mga idol. Spark plug off the bench, binigyan ng leadership ang young core at aging stars. Pero tila hindi umaayon ng panahon kay Terry. Trade ulit siya papunta naman sa Houston Rockets. Well, sa Houston medyo bumalik ang sigla niya. Pumasok siya bilang locker room leader, triple threat shooter, playoff veteran presence. Kasama naman niya dito sila James Harden at Dwight Howard sa ilang deep playoff runs. Ang pinakamalapit na narating sana nila papuntang kampyonato ay noong 2015. Umabot sila hanggang Western Conference Finals kalaban ng Golden State Warriors. Ngunit dahil ito ang simula ng dynasty ng Golden State ay hindi sila pinalad na makarating ng NBA Finals mga idol. Isang beses lang silang nakatikim ng panalo kaya bigong makuha ni Jason Terry ang kanyang pangalawang kampyonato. 2 taon ang itinagal niya sa Houston Rockets. After naman niya dito at the age of 39 years old ay may nagtiwala pa rin sa kanya mga idol. Nakapirma pa siya sa koponan ng Milwaukee Bucks. Sa huling yugto ng kanyang playing career, hindi na siya prime scorer pero naging veteran mentoring machine. Tinulungan niya ang young players tulad nila Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton at Malcolm Brogdon. And he embraced the role proudly mga idol, passing the torch. 2 season pa siyang nakapaglaro sa Milwaukee Bucks mga idol pero at the age of 40 years old noong 2018, opisyal na nga nagsara ang playing career ng binansagang the Jets sa NBA na si Jason Terry. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Jason Terry sa liga ng NBA?